Hi guys, I'm John Vincent Giario. So, magdi-discuss tayo sa algebraic. First, ito ang given natin. So, ibababa natin yung f of x equals. So, ito, i-bring down natin yung 3. Lalagay natin. Tapos, ang x, minus natin yung 3 into 1. Magiging na siyang 2. Ito na ang final answer natin. So guys, ito ang second given natin. Ito, bring down natin yung f of x equals 4 times 5 equals 20. Bring down natin yung x. Itong 5 na to guys is always negative 1. Yan. Kaya magiging portion dito. Ito ang final answer natin. Ang third given natin. Ganun pa rin, f of x bring down equals, ito ang uwinan natin, 3 times 6 equals 18. Minus natin yung 6 ng 1. Bring down the x equals 5 plus 2 times 3 equals 6. Bring down the x and minus the 3, magiging 2. Ito na ang final answer natin. Hello, o sige ang Palopi Papian at ngayon, tuturo ko sa inyo ang trigonometric function ng derivative formulas. Kung makikita niyo sa whiteboard, meron 6 na parang question dito, pero ito ay mga formulas at dapat tandaan. Pag may nakita kayong d over dx equals sin x sa inyong mga questions, tandaan nyo, ang sagot dyan ay cos x. Sa number 2 naman. Ngayon, sa number 2, d over dx equals cos x. Ang sagot naman dyan ay magiging negative sin x. Sa number 3 naman, d over dx equals tangent x. Ang sagot dito ay sec squared x. Sa pangapat, d over dx equals COTX. Ang sagot dito ay negative CSC squared x. At sa panglima, second to the last, d over dx sec x ay equals to sec x tan x. At ang pinakauli, ang number 6, d over dx equals CSCX is equals to negative CSC x dot x. At yan ang mga dapat tandaan natin para sa trigonometric function. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga example kung paano ma-apply to sa mga question or given. Ngayon, bibigyan kita ng isang madaling question. Ang trigonometric function. Paano i-solve yan? Ganito lang yan. Unahin natin ang algebraic function. According sa rules, ita times mo ang 7 sa exponent. 7 times 4. 28. 8. Ngayon, pag pinag-times mo na, according sa rule ng algebraic, magbabawas ka ng isa sa exponent. Ngayon, ang 4 minus 1 magiging 3 na lang. Ngayon, ang trigonometric function naman. Ano bang sinabi ko sa inyo pag sin x ang nakita nyo sa given? Sin x. Ngayon, kung naalala nyo or nare-remind nyo, ang sin x ay equals to cos x. Yan. Ganyan lang kadali. Ngayon, kung makikita nyo sa whiteboard, ito ang pangalawang question.
At ang question na to ay may laman na logarithmic at trigonometric. Siyempre, ang una natin sasagutin ang logarithmic. Madali lang sagutin yan. Based sa logarithmic, dalawa kasi yung ano dyan yung formula. Ito ang mga formula ng logarithmic. Ln x is equals to 1x at log ax is equals to 1. Ayan. Ngayon, ang susundan natin na formula ay ito. So, bali, ito ay magiging 1/5. Ang next naman natin na sasagutin, ang itinuro ko sa inyo, trigonometric na cos x. According sa formula, ang cos x ay magiging negative sin x. Ganun lang kadali. At ngayon, ito ang pangalong question. Sa pangalong question ay medyo tricky dahil naglagay ako ng tatlong derivative formulas. Pero, huwag kayong mag-alala, kayo ay aking gagabayin. So, makikita nyo sa table, meron tayong exponential function, trigonometric function, at algebraic functions. Siyempre, ang unahin natin ang ex squared. Ang ex squared based sa derivative formula na yon ay ibababa mo lang yan. So, bali ang sagot dyan ay ex squared. Next natin na sasagutin ang trigonometric na function. So, bali sa pinakita ko nga sa inyo, ang sec x ay magiging sec x tan x. So, susulat natin sec x tan x. At ang panghuli, syempre, ang algebraic function. At sa huli naman, makikita nyo, ito ay algebraic function. According sa algebraic function, pag whole number ang isang given, ito ay magiging equals to 0. Kaya ilalagay natin dito ay 0. At sagot natin ngayon ay ito. Tapos na. Meron tayong exponential function, trigonometric function, at algebraic function. Ganun lang kadali, guys. Ako si Just Jero Jimenez Body. Ngayon ituturo ko sa inyo ang exponential function. For our first example, we have y equal e raised to x. This is an exponential function because yung variable na x ay nasa exponent. For the basic rule, kapag ang function natin is e raised to x, ang derivative niya is the same function, which is also e raised to x. So basically, wala tayong kailangan baguhin sa expression. Therefore, the derivative of y equal e raised to x is y prime equal e raised to x. So our final answer is e raised to x. For our second example, we have y equal 3 times e raised to x. Here, yung 3 is a constant, habang yung e raised to x is our exponential function. When we take the derivative, yung constant na 3, still same lang siya. Then we know na ang derivative ng e raised to x, yun din siya. Same lang din siya. So, we simply keep the 3 and write e raised to x. Therefore, our derivative is y prime equal 3 e raised to x. So the final answer is 3 e raised to x.
third example, we have y equal 5 times e raised to 2x. Ito, mas mahirap siya at mas challenging. Kasi yung exponent natin is 2x. Hindi lang siya yung x, katulad ng kanina. So, buburahin natin to. Since may function inside the exponent, gagamit tayo ng chain rule. First, the derivative of e raised to 2x is still e raised to 2x. But we also need to multiply it by the derivative of the exponent. Ang exponent natin is 2x. And the derivative of 2x is 2. So, we have y prime equal 5e raised to 2x tapos multiply by 2. Then, multiply natin yung 5 and 2 which give us 10. So, huwag din natin kakalimutan yung y prime dito. Therefore, our final answer is y prime equals to e raised to 2x. So, ang importante to remember is kapag ex, the derivative is also ex. Pero kapag may expression like 2x sa exponent, kailangan natin siyang i-multiply the derivative of the exponent. So, yun lang. So, yung final answer natin ay ito. Ngayon, pag-aaralan natin ang logarithmic function. Ang logarithmic function, meron itong dalawang rules. Ang first rule is this. Ang formula na ito ay nagsasabi na kapag ang function natin ay in x, ang derivative nito ay 1 over x. Kaya kapag nakita natin ng in x, diretso lang natin itong magiging 1 over x. Pagkatapos ng derivative. Bigyan ko kayo ng example. Parang ayan. Ngayon, pinalitan lang natin ang 1 ng 2. Kaya ito ay naging 2 over x. Ngayon, ang formula naman nito ay ginagamit kapag logarithm ay may base ang letter A ang kumakatuwa sa base. Kapag nag-derivative tayo, ang 1 ay nasa numerator at x in A ay nasa denominator. Halimbawa, hindi natin pinalitan ng 1, kaya mananatiling 1 ang numerator. Ngayon, pinalitan natin ang base natin, kaya ang base natin ay magiging 5. So, paano yan? 5 ay kasama sa labas, kaya multiply natin siya sa derivative ng lim x. So, balikan ko siya ng 5 times 1 over x. Paano yan? So, balik, pag-solve lang natin ito yan. Gagawin natin 5 times 1. Bali, 5. Siyempre, meron ng kadali. Ngayon, ang numerator natin magiging 5 over x. Yan. So, bali ngayon, meron tayong numerator at ang base natin ay 5. Bali gagawin natin yan ay f prime. Susula lang natin ulit ng 3 dahil ang una natin numerator ay ang 1. So bali ganito yan yung mangyayari yan. 3 times 1 over x 5. Huwag nyo kakalimutan yan. Ang gitna ng x at ang log
ay ang base. Ngayon, gagawin natin 3 times 1. So, bali ang numerator natin ay magiging 3. At ito, i-bring down mo lang yan. Kasi wala na tayong binago dyan. Ngayon, ang base ay 3. Kaya magkakaroon tayo ng in 3. Yung nasa loob naman ay 2x plus 1 at ang derivative nito ay 2. Kaya magiging ganito yan. Katulad nga na sinabi ko, ang base natin ay 3. Kaya magkakaroon tayo ng in 3. Yung nasa loob naman ay 2x plus 1 at ang derivative nito ay 2. Kaya ang final answer ay 2 over 2x plus 1 times in 3. Today we're going to learn about the quotient rule. So, example 1. Let's work through the 3 example first. So, let's try the easy one. So first, let's identify G and D first. X squared and G squared equal 2x. Next is D equal x plus 1 and D squared equal 1. So step 2, as you see, we will gonna apply the formula. So the function of x is g squared to d minus g and d squared, and there is d squared. Then here we're gonna put the 2x and x plus 1 minus x squared minus pataymin is 1, and then the bottom is x plus 1 squared. Then we will gonna simplify it, doing function of x equal 2x squared plus 2x minus x squared, and then the other is x plus 1 squared. As you see, equal x squared plus 2x, and then x plus 1 and squared. That's the answer of the easy one. So example number 2, there is function of x equals sine x squared plus 1. So step 1 again, identify sine x to g1 equal cosine x, and then the d equal x squared plus 1 to d squared equals to 2x. So step 2 is to apply the formula. After applying the formula, as you see, function x, the derivative, so equal cosine x and so on. And then as you see, as far as it goes, let's simplify it faster. So function of x equal x squared plus 1 cosine x minus 2x sine x, under it is x squared plus 1 squared. So this one doesn't simplify further, and that's normal quotient rule. Answer often stay a bit messy. The key skill is applying the formula correctly, not always forcing a clean answer. So it's a more messy one.
So let's move to the difficult example 3. Let's finish with the challenging one. This combines the quotient rule with the product rule and chain rule inside it. So first, again, let's, as always, step 1, identify G and B first. So the G needs the product rule first, as G equal this one, as you see, and then D is here, and then step 2 is the apply the quotient rule. So how do we apply it? So here's the F. F is the function of X, and G squared D minus G D squared, and underneath it is D squared equal the product rule. Okay, so let's move to the step 3. So the step 3 is simplify the numerator. So note, here is the note first, okay? And then x squared ex multiplied by 1x equal x in e squared. So function of x is here. We're gonna simplify it only, and then step 4, factor out the xe squared from the numerator. So here, this is example shows the real skill test, recognizing that G itself needs the product rule before you can even begin the quotient rule. Always identify what tools each pieces requires before assembling the full derivative. So yeah, per derivative is, per simplify and per step. So to summarize the quotient rule, the easy one is problem is plug straight into the formula. And then average problem is involve trig or polynomial mixes that don't always simplify neatly. And the difficult one require combining the quotient rule with the product rule or chain rule within G or D before applying the main formula. So that's all. Hello guys, ako naman si Jenso David. Ngayon, i-explain ko sa inyo paano i-apply ang chain rule sa mga ganitong situation, given or question. So, ito ang ating given. Y equals, ito ang ating inside na may parenthesis, x squared plus 3, tapos merong exponent na 4. Ngayon, una, i-identify natin yung inside function. Yung sa loob ng may parenthesis, no? Bali, u. Kasi ang u, siya yung, ibig sabihin ng u, ito ang inside. X plus may exponent na 2 plus 3. Ayan. Ngayon, i-differentiate naman natin yung outside. Siyempre, hindi pwedeng loob lang. Ito naman yung outside. Itong 4. Lalagay natin. Bababa lang natin. 4. Tapos ilalagay natin yung inside, pero gagamitin lang natin yung u. Tapos, dahil 4 to, tatandaan nyo, yung mga exponent na to, lagi itong merong minus 1. Binabawasan yan. So, magiging 3 na lang yan. Ngayon naman, i-apply na natin yung chain rule. I-multiply natin yung derivative ng outside function sa derivative inside function. So, ganito natin siya i-aayusin. So, ilalagay natin to for u, tapos
matuturo ko sa inyo paano mag-substitute. No? Ilalagay lang natin itong 4 ulit. Tapos, pero, ngayon, papalitan na natin yung u ng original inside function, which is ito. So, x, 2, 3, and then, ilalagay lang natin itong 2x. Pero para itong parenthesis, i-close nyo ito. Yan. Ngayon, ito, kapag nagawa na natin to, ita-times na, yung 4 times ay, ita-times natin itong 2x is 8x. Bali itong 4, ita-times natin dito sa 2, bali 4 times 2 equals 8. 8. Tapos, dahil para silang may x, ilalagay lang natin siya. And then, yung ito, dahil ito, wala na tayong gagalawin dyan, ito ibababa na lang natin. x2 plus 3. Tapos, yung exponent, kukunin natin. Yan na yung final answer. Nasa isip pa lang tayo, ngayon, pupunta na tayo dun sa average. So, now, nandito na tayo sa average, no? So, medyo pinahirap lang ng konti, mas dumami. Pero, same rule pa rin naman. So, hindi naman siya ganun kahirap. Pero kasi hindi naman pare-parehas yung binibigay na given ng mga prof nyo. So, una, first, i-identify natin yung ulit yung inside function. Everything inside the parenthesis. So, lalagay natin ulit u. Tandaan nyo basta pag inside, laging u ang sign niyan. Yung symbol, kumbaga ito yung symbol niya. Bali, x or x. Gagayahin nyo lang. So now, i-differentiate naman natin yung outside function. Ganun lang din, pero yung labas lang yung natin. Yung kukunin. So, drop nyo to ulit. 3. Basta tatandaan nyo, lagi kayong nagma-minus 1 Minus 1 doon sa exponent. Lagay nyo yung pinagsisimbolize doon sa inside. Tapos, lagay nyo yung 3 minus 1 equals 2. Then, i-differentiate natin yung inside function. Ang derivative ng x2 is 2x. Tapos, ang derivative ng 4x is 4. At ang derivative ng 1 is 0. So, makakuha tayo ng, drop nyo lang ulit to. Drop natin. 3, 2. So, tulad na sinabi ko, yung x 2x tapos 4. So kaya ito lang, kaya wala na tong 1. Kaya nasabi ko kanina is derivative ng 1 is 0 kasi wala na siyang x. Tatandaan nyo, kapag wala ng x yung isa, i-disregard nyo na siya. Kumbaga wala na, hindi na siya gagamitin. Ngayon naman, using chain rule, i-multiply natin yung derivative ng outside function sa derivative ng inside function. So, gagawin natin siyang ito na pala yon. Pero isa-substitute na lang natin siya. Bali, 3. Ngayon, gagamitin mo to. Papalitan mo yung u ng original ulit, ng inside. X 2 plus 4x plus 1 tapos yan yung exponent, kukunin mo yan and then lagay natin itong isa 2x plus 4. Ngayon ayan na, ito na pala yung final answer natin. So, yun lang yung average. Ngayon, pupunta na tayo dun sa finals kung saan medyo papahirapan na natin konti. So, guys, nandito na tayo sa medyo mahirap na part ng ating given, no? Sa question. Pero, same method pa rin. Pero, gagamit na tayo nung mga gato tulad nitong sin. Pero, tatandaan nyo, kapag sin, ito lalagay ko na dito, para di na natin makalimutan. Pag sin, lagi, ang
equivalent niyan, cos. So, tandaan nyo yan, gagamitin natin yan. So, first, meron tayong multi-layers. Yung pinaka-outside function is sin. Habang yung nasa loob naman is ito. Itong x raised to the power of 2 plus 1. So, parang kanina lang, i-identify muna natin itong inside. So, laging gagamit, sulat na sinabi ko, laging u ang sign ng inside. So, lalagay natin siya, no? X raised to the power of 2 plus 1. And then, syempre, exponent, kung nakakalimutan exponent, gagamitin pa yan. Second, the derivative of sin is cosine. So, kapag sin u, ang derivative niya is cosine u. So, dahil u to, ito, dahil may sin dito, equivalent niya ay cos. So, gagamitin natin itong u. Parang sasabihin lang natin na, diba, sin, tapos yung inside. So, yung sin, equivalent to cos. No? Tapos, dahil cos to, ang katabi nito, yung inside. Ang inside is u. So, lalagyan natin. So, next, ito medyo mahaba na to, no? I-differentiate natin yung inside function since may function na x raised to the power of 2 plus 1 na raised to the third power. Gagamit ulit tayo ng chain rule. Ibababa natin yung 3, magiging 2 yung exponent. So, ang gagawin natin is kukuha tayo dito, no? Ida-drop natin yung 3. And then, ilalagay natin to, itong loob na to, itong u. X, 2, plus 1. So, syempre, lagi, minus 1. Kaya pinapababa ko yung exponent, kailangan niya kasi magpa-minus tayo dyan. Bali, magiging 2 na lang yan. Ngayon, dahil magiging 2 yung exponent, i-multiply natin sa derivative ng x2 plus 1, which is 2x ang equivalent nun. Ito, x2 plus 1 equivalent to 2x. Lalagay natin sa labas. So, i-multiply natin siya. So, 3 times 2 magiging 6x. Kasi pares silang may x. Tapos, itong inside na to, sa loob niya, ilalagay lang din natin siya. Ibababa nyo na lang. Wala na akong gagalawin. Basta itong ito, lagi nasa dulong to, whole number na to, pati yung kabila, ito times nyo. So, it's the power of 2 plus 1. Tapos, ibababa ulit itong exponent. Ngayon, now, i-multiply natin yung outside function derivative sa inside function. So, cosine u times 6x. No? Cosine u times 6x. Bali, ganun yung ginawa natin, no? Cosine u. Asan ba yung cosine u? Ito, times 6x. Ito yung pinalabasan. Bali ngayon, pag ganito na, nakuha nyo na to, magsa-substitute na lang tayo. So, ang gagawin natin, ita-drop natin to. Ita-drop yung 6x. Ngayon, syempre, yung u, kukunin na natin yung ano niya, yung pinaka-numbers niya. Hindi na tayo gagamit ng symbol. So, lalagay natin ulit yung side. Parang nagbababa na lang kayo dito. Kasi nakuha nyo na yung sagot eh. Ibababa nyo na lang siya. Sinusulat ko lang siya para hindi nyo na siya makalimutan. Binababa nyo na lang siya. Tapos yung cos is and then x2 plus 1. Tapos yung exponent kanina, huwag makakalimutan yung 3. Tapos, yan na. Ito na yung final answer natin.